Ikaw, Bongo. Kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa imuhabong. Mukhang babanatan ni Mayor Baste si Senator Bongo eh. Ano kayang problema mga padli? Mukhang may malalim na sama ng loob itong si Mayor, di ba? Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ano bang ginawa ni Senador Bongo? Mukhang na may pinagdadaanan nitong dating magkumpare mga padli, di ba? Magsasolian na yata ng kandila itong mga to eh. Di ba? Alam naman nating lahat na si Senador Bongo ay matalik na kaibigan ni dating presidente si Tatay Diggs. Hindi rin naman natin may pagkakailan na itong si Senador eh nanalo lang dahil sa malakas ang kapit kay Tatay Mayor, di ba? Tama, mali? Wala naman pangalan nito si Senador Bong dati, di ba? Saka lang naman nagkapangalan nito nung nung tumakbong presidente si Tatay Mayor. Ngayon, ginamit niya yung pangalan ni Mayor. Yung pagtakbo niyang senador, di ba? Ginamit niya yung pangalan ni presidente ay kalakasan ni Presidente Duterte dati, di ba? Namamayagpag ang pangalan ni presidente dati, ex-president. Ngayon, yun ang ginamit ni Senador Bongo para tumakbo sa pagka-senador. Ayun, nanalo, nag-number 3 pa, di ba? Wala namang maayos na plataforma. Yung mga plataforma niya sunod-sunod lang din naman sa plataforma ni Tatay Diggs. Wala namang pinagkaiba. Kumbaga, susuportahan niya lang yung dating Pangulo. Siya nga pala yung bang malasakit center kay Senador Bong yan? Oo yata, may kasabi-sabi na yung malasakit center kay Senador Bongo daw yata yan siya yata ang niyan Ano ba yan? Siya ba yung may gumawa niyan? Kasi dito sa amin mga padli, ang malasakit center, malaki talaga ang pakinabang yan. Napapakinabangan natin yan. Ako mismo sa kayong pamilya ko, napapakinabangan namin yung malasakit center na yan. Ang problema naman, sinamantala naman ng karamihan. Kahit yung mayayaman, gumagamit na ng malasakit center para lang makalibre. Yan mga mayayamang kuripot. Ngayon, nagkakaubusan ng budget ang malasakit center dahil lahat na ng residente, mayaman o mahirap, pumapasok na sa malasakit center para humingi ng tulong. Tuloy po natin tong pahayag ni Mayor. Sa totoo lang Kumparing buo niya raw si Senator Bong. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Ay, oo, sir. Mayor, solid yan. Idol nating lahat yan. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit hindi nanalong presidente si senador Kahit mula kanununuan ko yata na nakakilala sa kanya, idolo yan. Tatay at nanay ko yan, iniidolo nila yan. Kasi talagang palaban yan. Puryahisgot na. Rest in peace po, Madam Senator. Kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko tayo. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kalaban ng tatay mo yan, Mayor, di ba?
Nung si Presidente Duterte ang nakaupo, yan ang number one na kritiko ni Presidente. Di ba sinabihan na nga ni Tatay Diggs yung taong bayan, huwag niyong ibubuto yan si Risa. Di ba? Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Oo. Lalo na nung pagkaupo niya nung panahon ni Presidente Duterte. Number one critics ni ano yan eh, Tatay Diggs. Talagang binabanatan yan pag may nakikitang mali yan, talagang binabanatan niya. Yun lang kagandahan kasi Senadora, babanatan niya talaga lahat. Pag nakita niyang mali, titirahin niya kahit sino ka pa. Ngayon si President Marcos naman nakaupo, pag may nakikitang mali, dun siya kaagad, babanatan niya talaga. Pero you know, maglalagay tayo ng mga, you have time pare Bong, na kahit you have time Pare. to redeem yourselves. Ihatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo. Alam nyo po kasi, Mayor, alam nyo po kasi mga kababayan, mga padle, ito pong si Senador Bongo kasi, nangihiram lang naman niya ng lakas ng loob kay Tatay Diggs eh. Diba nung panahon ni Presidente Duterte? Oh, pakitang gilas yan, diba? Matapang talaga siya noon. Panahon ni Presidente Duterte. Yun na nga, ang sasabi natin, hiram na lakas mula kay dating Pangulo, diba? Eh ngayon, ibang administrasyon nang nakaupo, yung lakas niya wala na sa Malacanang. So, balik siya sa dati, di ba? Tahimik lang, timing lang, di ba? Buti pa si Idol, si Senador Padilla. Kahit wala si Presidente Duterte sa Malacanang, talagang matikas, no? Action star ang datingan, di ba? Ito si Senador Bongo eh. Nung umuwi yata ng Davao si Presidente Duterte, umuwi na rin yung tapang niya eh. Nakisakay. Di ba? Mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw man naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Marami kaming nauto ng 20 pesos na bigas na yan. Baka di mo lang alam, Mayor. 32 million. Typical na ano talaga, textbook na scam. Ala, ano talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and you know, ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa talaga eh, simulat sa pool naman, Mayor eh, puro lang naman pamumulitika. Kahit sino naman ang umupo dyan sa matataas na pwesto na yan eh, puro papugi points lang. Wala namang nangyayari sa Pilipinas eh, diba? Yung mga project na yan eh, dapat lang na gumawa ka ng project kasi ikaw ang nakaupo dyan. Kung sino ka mang nakaupo dyan, gumawa ka ng project.
Yang problema, hindi natutugunan yung pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Ang daming nagugutom ang daming walang trabaho. Tapos kayong mga politiko walang ginawa kundi birahan ng birahan. Traiduran ng traiduran, balimbingan ng balimbingan. Nako. Ito po masasabi ko mga padli karamihan talaga sa mga politiko dito sa Pilipinas, mga mga bakaw. Hindi ko nila lahat mga padli mga bakaw ang mga politiko sa Pilipinas karamihan. Imbis na magtulungan, nagsisiraan dahil lang sa isang posisyon. Gusto lahat nasa itaas Ano bang meron dyan sa itaas at ano bang meron dyan sa pwesto at pinag-aagawan nyo yan? Di ba?